Kamusta po kayo mga kababayan at tayo may pag-uusapan ulit. Isa pong ali na pinagkumpara si Duterte at si BBM mga kaibigan. At panoorin po muna natin ang video para malaman natin kung ano yung pwede nating masabi kay ate. Alam niyo ba, for the sake of fairness, nag-research ako, nagsiyasat ako, naghanap ako ng katibayan para maging patas lamang sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Gusto ko makakita ng mga magagandang example o kaya yung mga nagawa ni BBM para kahit papano naman maipagtanggol ko din siya kahit papano, di ba? Kasi grabe yung level ng kahihiyan, ng disappointment na ginagawa niya ngayon sa bansa bilang presidente. Parang alam mo yun, gusto ko maging patas para sa kanya. Kaya more than the percentage ng aking ginagawang research ay para gusto kong makita na may major ba na talagang ginawa si BBM to make a change. Yung tipo na masasabi mo na yung level na ginawa niya ay maiko-compare mo sa level ng ginawa ng previous administration ni PRRD. Pero sa totoo lang guys, oo, presidente siya eh. Meron siyang mga nagawa. Hindi nating masasabing wala siyang ginawa talaga kasi presidente siya, may pondo ka eh. Meron kang hawak na funds para makagawa ka ng mga proyekto. Yes, there is. Meron siyang mga ginawa. But, if i-rate ko siya, it doesn't even reach the maximum percentage to make a change. Very basic. Kahit sinong kandidato o kaya kahit sino pwedeng makagawa ng nagawa niya. Pero kay President Duterte, wala eh. Hindi mo maikukumpara. So ngayon, it ends up sa conclusion na instead of bibigyan ko ng credit yung lahat ng mga na-research ko tungkol sa kanya, na sana mayroon talaga akong makitang ebidensya o katibayan na talagang mayroon siyang major na ginawa, pero it ends up to be going to destabilization. Ayun. So, ang hinahanap ni ate, yung nagawa ni BBM that made a change. Yun yung hinahanap niya. Diba? Sa akin lang sa opinion ko kay ate, yung kasing nagawa ni BBM at yung nagawa ni Duterte, may pagkakaiba po talaga doon sa titingin ng isang tao. Titingin sa kung paano tatanggapin ng tao yung kanilang sabihin natin na pagbibigay ng serbisyo nga, kung paano sabihin natin na ipinakita ng dalawang presidente yung kanilang nagawa. Ganito kasi, yung kasing katauhan ni BBM, hindi siya yung katulad ng katauhan ni Duterte na yung nakikita nyo kasi kay Duterte, masyadong madrama, masyadong maeksena, masyadong maraming hugot. Yan yung hindi nyo nakikita kay BBM. Yan yung wala dun sa taong yun, yung napakadaming pagmumura, napakadaming sinasabi tungkol sa human rights, napakadaming sinasabi sa mga leader ng ibang bansa. Diba? Napakadaming sinasabi tungkol sa mga politiko, sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi mo mapapansin yan kay BBM. Ito kasi yung problema. Ang hanap nyo kasi doon sa presidente nyo na hinahanap nyo ngayon ay yung drama. Walang drama kasi itong taong ito. Si BBM, wala siyang drama. Hindi siya katulad ni Duterte na puro hugot. Maraming pinaghuhugutan na mga kung ano-anong kasinungalingan. Diba? Ngayon, hinahanap nyo yung dating katauhan ng Duterte. Kasi yung kasing wika niya is nakaka-apply sa inyo. Diba? Nakakasabay kayo doon sa wika niya, doon sa mga pagmumura niya, sa mga biro niya tungkol sa mga rape, 'di ba? Sa biro niya tungkol sa drugs.
Nakakasabay kayo dyan. Nakakalapat kayo dyan. Ngayon, hindi kayo makakalapat dito kay BBM kasi iba ang level nito. Diba? Hindi ito nagmumura. Hindi ito nagjojoke tungkol sa rape. Hindi ito nanghahalik ng babae. Ha? Wala yang ginagawang negatibo sa mata ng media, si BBM. Wala yang ginagawang negatibo. Si Duterte maraming ginagawang negatibo. Yan yung hinahanap nyo. Ha? Yan yung wala dito sa administrasyong ito ngayon. Na itong administrasyong ito, iharap mo ito sa mga leader ng Europe, o leader ng ibang bansa, haharapin ito ng formal. Si Duterte hindi ganun. All sa mga sa mga zona niya, puro siya pagmumura. Ha? Kaya kung makikita mo yung mga international na mga leaders doon, yung mga prime minister at mga representatives, ay nauumay makinig sa kanya kasi puro pagmumura nga ang ginagawa eh. Oh, yan yung hinahanap nyo, yan yung wala sa administrasyong ito. Kaya wag mong sasabihin ate ikaw na rin na nagsabi, may ginagawa naman talaga si BBM kasi may pera siya. May ginagawa naman pala eh. Ang hinahanap nyo lang, hindi siya mangaungaw, hindi siya madaldal, hindi siya palamura. Hindi nyo nakikita yan sa taong yan. Ang nakikita nyo kasi doon sa tao is professional niyang hinahandle yung mga interviews niya, yung mga press conference niya. Diyan siya hindi ka-level ni Digong. Ang hinahanap nyo yung karakter ni Digong na balahura. Yun ang nami-miss nyo. Ngayon, yung hinahanap mo na major change, isang nagawa na gagawa ng change. Gagawa ng change. Yung drug war ni Duterte. Isang nagawa yun ni Duterte na nagkaroon ng resulta sa change. Kaya lang ano yung change? Negative po mga kaibigan ang naging effect noon. Negative sa atin dito, negative sa ibang bansa. So yan yung hinahanap mong change, major change. Yung nagawa na nagbigay ng negatibong epekto sa Pilipinas, yan yung hinahanap nyo? Malamang yan nga yun. Diba? Ngayon wala akong mabasihan kasi sa sinabi ni ate kung ano yung sa niya pinagkumpara yung dalawa. Sa krimen ba, sa ekonomiya, sa military ba, o sa anong bagay pa. Sana nagbigay siya ng ng example kung ano yung pinagkumpara niya na hindi nagawa yung change sa panahon ni BBM. Ito, bigyan pa natin. Di tapos na tayo dun sa EJK, na negatibo ang naging change. Ang naging effect. Sabihin natin yung corruption. Sabi ni Digong, zero corruption siya. Pero anong sabi niya? Hindi ko pala kaya yung corruption. After 3 years, hindi niya kinaya. Pero binanggit ulit niya doon sa Cebu meeting, doon sa indignation rally, sa Cebu prayer rally, sabi niya, kahit anong administrasyon nang ilagay natin dyan, nandyan na talaga ang korupsyon. So, yung promise niya na tatanggalin niya yung korupsyon na nagpe-pretend siyang napakatapang, hindi pala niya kaya. Ay di nabudol na kayo do sa kanyang promise. Yung drug war niya na sabing 6 months, anong sabi niya? 3 months pa, extend natin. Di ba? Ikaw, magsabi kayo, mag-comment kayo dyan. Anong major change ang nagawa ni Digong? Ito pa. Yung China. Yung China, ba't niya pina-allowed na magsipasok yung mga barko doon? Pumasok sa teritoryo natin, major change. Hindi mo ba napapansin yung ate? Wala bang sumasagi sa yung mga issue ng West Philippine Sea?
Aba, parang parang transparent yung mga balita sa West Philippine Sea pagka hindi mo nalalaman yan. Oh, pinabayaan ni Digong yun. Sabi niya magsusurf siya doon. Oh, natupad ba? Pag may mga barko ng China na napunta doon, magsusurf siya doon. Nasaan na yung pangakong yun sa inyo? Wala. O sino ngayon ang sinungaling? Diba? Yung mga anak niya. Major change. Oh, nakakasuhan sa droga yung anak niya. Yung anak niyang babae na si Sara Duterte na nakakasuhan ng corruption, major change. Katakot-takot na pera ang naubos, major change. Oh, 'di ba? Yung krisis sa bigas ng panahon ni Duterte. Hindi niya naaksyonan 'yon. Ano ang naging paliwanag niya doon? Kasi nagsisikain na yung 3 million addicts kaya meron na tayong rice crisis. Ang taas ng inflation ng panahon ni Duterte major change. Ay hindi nakikita ni ate kasi nabubulag siya ng Ang pinapanood kasi sigurado niya, yung mga report ng mga trolls, yung mga fake news na video, yun ang napapanood niya. Kay BBM tayo mag-usap. Isang nagawa ni BBM na nag-result sa change. Yung West Philippine Sea, pinaglaban niya yun. Hindi niya iniwan yung issue na yun. Kaya sabihin man natin na nanawag tayo ng Amerikano dito, okay lang yun. Kasi wala tayong pamprotekta doon sa aagaw sa teritoryo natin. Kailangan natin kahit papano may pambato doon. Di ba? Anong pinagtanggol ni BBM? Yung teritoryo natin. Di ba? Yun yung major change. Di ba? Hindi mo napapansin yun? Ipinaglalaban niya yung pangisdaan ng mga mangingisda natin doon. Major change, pinaglaban ba ni Duterte yun? Hindi. Pinahayaan niyang lumapit. Yung malalaking barko ng China, hinahanaan niyang lumapit. Hindi ngayon makalapit yung mga mangingisda natin. Major change. Ito halimbawa. Ito yung isang video. Major change. Tingnan natin Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa itatayong integrated solar at battery storage facility sa Peñaranda, Nueva Ecija ngayong Huwebes. Kapag makumpleto ang proyekto sa 2027, inaasahang makasusupply ito ng clean energy sa tinatayang 2.4 milyon na mga bahay at makababawas ng higit 4 na milyong toneladang carbon emission sa bansa taon-taon. Katumbas yan ng pag-alis ng mahigit 3 milyong de-gasolinang sasakyan sa mga lansangan. Itinuturing din ang proyekto bilang pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Ayon po kay Marcos, malaking tulong ito para maiposisyon ang Pilipinas bilang leader ng renewable energy. Makalilikha rin anya ang proyekto ng 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Aabot sa mahigit 230 bilyong piso ang gugugulin sa proyekto. Ayun, kita nyo ate Ano yung pagkakaiba ni Duterte at ni BBM dito? Yung kay Duterte, ang target niya 3 million na addict. Yun ang target niya, napatayin. Ano ang target ni BBM dito sa kanyang proyekto na to? 2.4 million na bahay na maiilawan, na mabibigyan ng murang kuryente. Ulitin natin Ang target ni Digong ay 3 milyon na drug addict, papatayin niya. Ang target ni BBM sa project nito, 2.4 million houses. Imaginein mo 2.4 million houses, ilan yung nakatira sa bahay? Sabihin natin 2 lang ang nakatira doon sa bahay, 2.4 million. Ilan yung taong matutulungan? Ilan yung taong matutulungan? 4.8 million mga kaibigan ang matutulungan ng proyektong ito. At hindi lang yung tao ang matutulungan, malilinis din ang paligid kasi 3 milyong sasakyan. Ang hindi nagagamit ng mga fossil fuel, hindi na gasolina, hindi na diesel, electric energy most probably ang target ng proyektong yan. Diba? At magbibigay ng 10,000 trabaho.
Pambihira, ate. Hindi yan major change. Ha? Hindi yan major change. Ikumpara mo dun kay Digong na ano yung target niya. 3 milyon, hindi ako nanghihinayang na utasin ng mga yan. 3 milyon, walang kwenta sa akin yan. Yang buhay ng mga Pilipinong yan, walang kwenta sa akin yan. 3 milyon lang yan. Oh. Diba? Ano ngayon, ha? Ano ngayong sinasabi mong major change? O ito pa major change. Sa mga naaalala ko lang. Mahal na mahal ni BBM ang Davao. Davao del Sur, Davao del Norte. Namigay siya ng lupa doon. 13,000 hectares na po ang nabibiling lupa ni BBM. Ipinamimigay po kanino? Sa mga magsasaka, sa mga magbubukid. Major change. Aba naman mga kaibigan, pag hindi nyo pa rin yan nakuha. Diba? Sabi ko nga, ang problema ninyo, ha? Kasi si Digong, kapag siya ay nagyayabang, yung pagmumura niya ang hinahanap nyo. Dito kay BBM, hindi nyo makikita yan. Malabo nyong makita yan sa katauhan ni BBM. Diba? Nami-miss nyo yung pagmumura eh. Na yung pagmumurang yun, pagkukunwari lang yun na matapang. Eh dito na ako, ha? Dito na ako kay BBM na hindi nagmumura, iharap mo kahit sinong tao, ay gentle pa rin siya mga kaibigan. Itetik niya kung ano man yung sasabihin mo na kapwa-tao lang kayo, hindi niya minumura. Pero itong si Duterteng balahura, ang bibig ay parang imbornal na. Ay wala itong kahumpay-humpay na magsabi ng kung ano mang napakasama sa kapwa. Halimbawa, nilalahat niya human rights, wala akong pakialam sa human rights. Major change. Oh. 'Di ba? Napakahalaga ng human rights. Oh. Kung wala kang human rights, pwede magnakawan na lang tayo dito, basta-basta kunin ko na lang yung gamit mo. Oh, sakta na lang kita pag walang human rights. Ay kay Duterte baliwala yun eh. Kasi nga walang yang utak yun. Daladala niya yung nandun sa kukote niya. Puro kawalang hiyaan ang nadaloy. Major change. No. Kaya mali ang research mo ate. Na naghahanap ka ng nagawa ni BBM na major change, ay napakadami. Napakadami niya. Halimbawa, yung proyekto ni BBM, lamang lang ng 300 million yata eh. Tiga 9 trillion yata yung kanilang project. Pero mas maraming nagawang project si BBM. Mas marami siyang target kasi nga build more. Mas marami siyang project dun sa 9 trillion. Si Duterte dun sa project niyang 9 trillion na 100 projects, 100 projects, ay po 40% pa lang po yata ang natatapos doon mga kaibigan. Lahat yun na-carried over kay BBM, yung proyektong yun. Major change. Gaano kalaki yung utang na ginawa ni Duterte? Hindi lang 7.2 trillion yung katulad nga nung nabanggit ko sa isa kong vlog. 8.2 trillion yun kasi winaldas niya yung 1 trillion na iniwan ni Pinoy. Major change. Ang labo mo ate. Kung magdidebate tayo, wala ka na. Lagas na yung mga balahibo mo. O ito, sample pa tayo mag-sample tayo. Kasi kinakailangan natin ng ebidensya eh. Ito. Ang kailangan ni ate ay ebidensyang matibay-tibay. Ito. Yung sinabi ni Duterte, kailangan kasi na mapatunayan natin kay ate na yung kanyang sinasabi ay hindi totoo. Ito Yung kay Duterte, wag na natin tapusin yung kanya kasi ang conclusion niya negatibo. O ito. Yung kay Duterte. Anong sabi ni Duterte nung ikinumpara niya sarili niya kay BBM? Pakinggan natin. Ganito na lang. Marami tayong problema.
I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ayun, nagyayabang siya ha na kinapos daw yung gobyerno ni BBM ha. 2 years pa lang ang nangyayaring panunungkulan niya pero tinitira na agad nito na kinapos daw. Pero pakinggan natin yung kanya sasabihin dito sa mga huling paliwanag niya. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon. Oh, kita nyo? Mas mabuti siya ngayon. Inaamin na niya na mas mabuting leader si BBM. Kaysa aking panahon. Oh. I can even concede. Oh, 'di ba? Talo na siya. Tinatanggap niya na talo na siya na mas magaling sa kanya si BBM. Na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Oh, ito. Meron dito magulong sinabi si Duterte mga kaibigan na sabi niya, hindi daw magandang dahilan kay BBM na isolve yung mga problema. Hindi magandang dahilan kay BBM na isolve yung problema dahil mas marami lang siyang ginagawang tama kumpara doon sa nagawa niya. Nakuha niyo mga kaibigan? Ang labo ng paliwanag na yun mga kaibigan Napakalabo na it is not right for you to solve the problem just because you are right. Ang labo mga kaibigan, di ba? Ulitin natin, pakinggan nyo Tingnan nyo, pakinggan nyo. Kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem. It would not be a good reason for you to solve the problem. It would not be a good reason for you to solve the problem. Yung reason reason. Just because you're doing right. Kita nyo? Dahil gumagawa si BBM ng tama, hindi daw yun tama sa unawa ni Duterte na resolbahin yung problema. Imagine nyo gano'ng katanga nitong presidenteng ito. Gumagawa ka nga ng tama para resolbahin mo yung problema, ay para kay Duterte, mali yun. Ang tanga, di ba mga kaibigan? Ang tanga. Ay para magkaunawan tayo. Ulitin natin ng konti. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Hindi niya mabanggit na siya yung wrong guy na maraming nakumit na mga mali sa nakaraan. Hindi niya mabanggit yon mga kaibigan. So kita niyo yung kaguluhan dito ng utak ni Duterte. Na although gumagawa ng tama si BBM, hindi daw yung pwedeng maging basihan para i-resolve niya yung problema. Kita niyo mga kaibigan, gaano katanga ng boboto sa mga ini-endorso nito mga kaibigan. Di ba? Napakagulo. Gumagawa ka nga ng tama para yung problema ay maresolba mo. Ay hindi pala pwedeng ikaw ay gumagawa ng tama. Hindi yun pwedeng maging basihan para i-resolba mo ang problema. Ang labo ng utak mga kaibigan. Diba naman kung boboto kayo sa ni-endorso nito ay wag naman maawa kayo sa Pilipinas mga kaibigan. Maawa kayo sa Pilipinas. Wala na nga sabihin natin na anong tawag doon na nagawa itong mabuti
i-endorso niya yung mga kandidato, iboboto nyo pa rin. Aba naman, wag naman po. Maawa naman po kayo. So dito, ipinaliwanag natin mga kaibigan na sabi ni Duterte mismo, si BBM ay nasa mas magandang kalagayan kaysa sa kanya. Huwag niyang sasabihin na iniwan niya ang administrasyon, iniwan niya ang Malacanang, iniwan niya ang Pilipinas na nasa magandang sitwasyon. Hindi po mga kaibigan. Kung ating aalamin ang financial status ng Pilipinas nung si Digong ay umalis, bangkarote po mga kaibigan. Paano natin masasabing bangkarote? Napakadaming press release ni Duterte. Sabi niya, inallowed ko yung isabong kasi wala tayong pera. 500 million din a month ang binibigay niyan. Nako mga kaibigan, bangkarote ang Pilipinas po. Bangkarote kaya nagkautang-utang ulit ng 3 million. Mga kaibigan, yun ay 3 million sa pandemic, 3.2 million sa pandemic at 3 million para i-boost yung ekonomiya. Isipin nyo nangyari sa Pilipinas mga kaibigan. Ibig sabihin, nung 2017, 2018 at 2019, walang ginagawa itong si Duterte kundi mangutang, manghingi ng loan mga kaibigan. Hindi siya nakapag-produce ng pera sa bansa. Ang na-produce niyang pera ay para sa bulsa niya mga kaibigan. Wala pong na-produce na pera. Kung may pera ang Pilipinas noon hindi may bebenta ni Isko Moreno yung mga ari-arian ng Pilipinas doon sa Maynila mga kaibigan. Susugod agad siya doon. Wag mong ibenta yung property. Yung government property na yan, wag mong ibenta. Ay hindi mga kaibigan, na-ibenta rin ng isang damuhong na yun. Ibig sabihin, wala ngang pera ang Pilipinas, binangkarotan nito. Pero yung paggastos niya ng milyon-milyon, bilyon-bilyon doon sa kanyang kaibigang si Michael Yang, ay hindi po mga kaibigan mapigilan. Hindi mapigilan. Major change. Yan yung hinahanap ni ate. Ang hinahanap ni ate, yung mabubusaw-saw, yung mga mangangaw-ngaw na pagsasabi ni Duterte sa press con. Yun yung hinahanap niya, pero itong si BBM, hindi nyo po maipapareho doon mga kaibigan. Magkaiba po ang karakter ng dalawa. Kumikilos lang po sa background itong si BBM, itong si Duterte, ito ay kumbaga parang payaso, parang clown ito mga kaibigan. Na maingay lang sa harap pero walang kwenta sa loob mga kaibigan. Puro pagpapatawa. 'Di ba? Pang-iinsulto. Yan ang trabaho ng clown na yan. Si Duterte mga kaibigan. Ba't nyo ba binoto kasi yan Ay di nagkaroon tayo ng kaliwanagan na mas matindi ang level ni BBM. Ang hinahanap ni ate, ano yung nagawa? Na nagresulta daw sa change. Ay napakadami. Kilo ng bigas. Yung mga kriminal na investor dito na pinapasok ni Duterte. Yung mga kriminal. Nagpapasok siya na investor dito kaya lang mga kriminal. Kriminal na pogo. Kriminal sa money laundering. Kriminal sa scamming. Kriminal sa mga phishing. Imagine niyo yung pinapasok ni Duterte. Major change. Ano ang ginagawa ng administrasyong ito? Galit na galit si Duterte sa mga korap daw. Sino bang nahuli niyang korap? Sinong nahuling korap ni Duterte? Yung Sandigan Bayan na ombudsman na nag-iimbestiga sa kanya, tinanggal niya. Yung nag-iimbestiga sa kanyang drug war, na si Justice Sereno, tinanggal niya. Nung napakadami na niyang napapatay sa drug war, inalis niya tayo sa ICC. Imagine niyo, hindi niyo ba nakikita yung kanyang mga trabaho na yan? Hindi niyo nakikita yan? Si De Lima, na senadora na nag-iimbestiga sa kanya sa Davao, ipinakulong niya.
Hindi nyo nakikita yan? Ha? Walang mga corruption na ginawa yung ipinakulong niya. Pero itong mga hinuhuli ni BBM, yung mga kidnapper, yung mga pogo operators, yung mga spy, ha? At yung mga alipores ni Duterte na puro illegal. Si Harry Roque, ha? Napakadaming naging pera niyan. Pero how much more itong Panginoon ni Harry Roque na si Duterte? Mas billion-billion ang pera niyan sigurado, mga kaibigan. Ha? Kung si Harry Roque 100 million lang, ito sigurado billion-billion ang commission nito, mga kaibigan. Diba? So takbuhan, ha? Takbuhan yung mga corrupt na opisyal. Galit na galit kayo na hindi natupad yung corruption campaign ni Duterte. Ngayon nangyayari yun. Napakadaming nakakasuhan ngayon sa korupsyon. Ultimo mga kriminal. Takbuhan, mga kaibigan. Oh, sino ngayon ang laban sa kriminalidad? Ha? Tulad nung si Ke. Oh, yung mga kidnapper ni Ke. Kung talagang bulok ang administrasyong ito, hindi na mahuhuli yon, mga kaibigan. Ay nahuli eh. Oh, 'di ba? Kaya yung mga nakikita nyong kriminalidad ngayon, ina-actionan yan ng gobyernong ito. Pero nung panahon ni Duterte, yung mga nale-label na mga drug lords ay kasama pa niya sa picture. Photobomb sila ni Bongo, mga kaibigan. Photobomb ang mga drug lords, ha? Antindi, major change. At napakadami pa. Yan na lang yung naaalala ko, mga kaibigan. So magkaiba ang katauhan ni BBM at katauhan nitong si ungas na si Duterte, mga kaibigan. Kung ang nami-miss nyo, wala kayong nakikita na may nagawa na nagkaroon daw ng change, ha? Ay hindi po, mga kaibigan, si Duterte nagawa yon. Hindi po nagawa ni Duterte yon, mga kaibigan. Ultimo nga yung yung mga transport group, minumura niya eh. Yung mga jeepney driver. Ano bang na-modernize ni Duterte? Wala namang na-modernize na yun eh. Diba? Walang na-modernize si Duterte, mga kaibigan. Ang na-modernize niya, yung bulsa niya, napuno niya ng pera. So hanggang dito lang, mga kaibigan. Nagpaliwanagan lang tayo. Ebidensyahan tayo. Hanggang doon na lang, ha? Paliwanagan lang. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat.